guys! Happy Sunday! Today is October 29. Time check, it's already 11 o'clock. And muli, inaanyayahan ko kayong manood sa aming channel, Mama Eds and Princesses Channel. Ako si Mama Eds and welcome to our channel. Sa mga subscribers and viewers namin, thank you very much sa panonood at suporta. And sa mga hindi pa nag-subscribe, and you think na nakakatulong yung mga videos namin, please subscribe and paki-like na rin yung notification bell para updated kayo sa mga latest ganap dito sa aming tindahan. So, for today's yaw-yaw, ang isi-share ko sa inyo mga kasari is yung mga 5 bagay na dapat gawin ng isang may-ari ng sari-sari store. So, kung ikaw kasari, may-ari ka ng sari-sari store, perfect ang bidyong to para sa iyo. Pero, disclaimer lang na ito is, yung iyayaw-yaw ko for today is based lang sa aking karanasan bilang isang sari-sari store owner. Kasi nga, hindi naman tayo professional na nag-aral ng business-related course. So, itong isa-share ko sa inyo is based lamang sa aking experience. So, wag na nating patakalin kasari. Mama! So, una na dapat gawin ng isang may-ari ng sari-sari store is na mag-restock. Yes, kailangan ang isang tindera is palaging nagre-restock ng kanyang mga paninda nang sa ganun is patuloy na nadami ang kanyang paninda and may maibigay siya sa kanyang mga suki. Kasi nga kapag tayo na tindera is naman mag-restock, pag dumating si Tomer, wala tayong maibigay. So, number 1 na dapat ginagawa ng isang tindera is palagi siyang mag-restock ng kanyang mga paninda. Make sure na ang kanyang tindahan is kompleto sa mga pangangailangan ng kanyang customer. And number 2 na dapat niyang gawin is mag-inventory. Yes, mahalaga yung inventory kasi nga dito natin malalaman kung ano yung mga wala sa tindahan, ano yung dapat nating idagdag, and kapag palagi tayong nag-i-inventory, maiiwasan yung pagkakaroon natin ng expired items na kung hindi natin maagapan yung mga expired items na yan is isa ito sa maaaring dahilan ng pagkalugi ng isang tindahan. So, as a sari-sari store owner, dapat at least once a month or twice a month mag-inventory po tayo ng ating mga paninda. And dito sa inventory malalaman natin kung kumikita ba tayo or hindi na. So, number 3 na dapat gawin ng isang sari-sari store owner. Number 3 dito is organize your store. Yes. Kailangan tayong mga sari-sari store owner, i-organize natin ang ating tindahan para maging kaaya-aya sa paningin ng customer. Kapag organize ang tindahan, nakaka-attract tayo ng mas maraming customer na bibili sa ating tindahan. Kasi nga, sino ba naman yung gustong mamili sa tindahan na hindi maayos at magulo? So, advantage para sa ating mga sari-sari store owner yung pagkakaroon ng maayos or organized na tindahan. So, number 4 na dapat gawin ng isang sari-sari store owner is i-track na yung kanyang expenses. Yes. Kapag kasi hindi natin minomonitor yung ating expenses, baka naman masyado na tayong gumagastos, baka naman masyado tayo nang napapagastos and
hindi naman tayo kumikita. Pumapasok dito yung kapag itrinatrack natin yung ating mga expenses, malalaman natin kung ano ba yung dapat na, magkano lang ba yung dapat na gastusin ng ating tindahan na nakabase sa kanyang kinikita. Yes. And number 5 na dapat gawin ng isang sari-sari store owner is, kailangan as a sari-sari store owner, maging empowered din tayo. Kapag sinabi nating empowered, tayo as a sari-sari store owner is, dapat mayroong tayong pagnanais or eagerness na matuto sa mga bagay na makakatulong sa ating tindahan. For example, yung mga bagong sistema like yung pag-GCash, POS system, kailangan magkaroon tayo ng hangaring matuto nang sa ganun is mapadali yung pagtitinda natin. And mas lalo pang ma-improve natin yung ating sarili as a tindera and yung ating tindahan. So, kailangang tayo as a sari-sari store owner is empowered. Empowered in the sense na sa mga bagong technologies na may kaugnayan sa pagtitinda, dapat meron tayong hangaring matuto ng mga yon, nang sa gayon nga is mapadali and mapabilis yung ating pagtitinda. So, yun yung aking 5 bagay na dapat gawin ng isang sari-sari store owner. So, recap lang tayo mga sis ha. Number 1 is mag-restock. Number 2, mag-inventory. Number 3, organize your store. Number 4, track your expenses. Number 5, empowered. So, yun mga kasari, yung aking simple tips for the day na dapat nating gawin nang sa ganun is mas lalo pang lumago ang ating tindahan. And muli, inaanyayahan ko kayo na manood sa aming channel and mag-subscribe na rin. So, yun muna yung yaw-yaw natin for today. Have a blessed Sunday everyone and keep safe palagi.